Apat ang sugatan matapos mauwi sa pamamaril ang inuman sa isang bar sa Las Piñas. Isa sa kanila ang kritikal matapos tamaan ng bala sa ulo. Saksi si Marisol Abduraman. Sa loob ng isang bar sa Las Piñas City, nagkakasiyahan ang dalawang grupo sa magkahiwalay na mesa. Pero biglang nagkaroon ng komosyon nang sila'y magtulakan at magsigawan. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, nag-umpisa daw ang away sa banggaan sa CR. Pagbalik sa kanilang table, nakisali na rin ang iba pa nilang kagrupo. Nagsigawan, nagpalitan ng hindi magandang salita. Hanggang itong ating isang kabilang grupo na tumayo. Naawat naman daw ito ng floor manager, kaya bumaba na ang ilan sa kanila. Doon naman, nag-hysterical itong babae na grupo ng mga biktima. Nagsisigaw hanggang itong isang suspect natin, na si alias Boss, nagwala na rin. At inutusan itong isang suspect natin na alias Dexter, na itusan, barilin mo na yan. Apat ang tinamaan sa pamamaril ng suspect na kinilalang si alias Dexter. Isang babae na ngayon ay kritikal ang lagay sa ospital matapos tamaan ng bala sa ulo. 3 iba pa ang tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan. Sasampahan ng reklamong frustrated murder ang namaril at kasama nitong si alias Boss. Gayon din ang 3 hindi pa nakikilala. Frustrated murder din through direct participation by inducement. Meaning yung nag-udyok, inutusan niyang barilin yung mga, lalo na yung yung isang, sabi niya, barilin niyo. Napag-alaman ng Las Piñas Police na dati na palang may kaso ang dalawang suspect. Ang isa nga sa kanila, frustrated murder din ang kaso. Nakausap ng GMA Integrated News ang may-ari ng bar, pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Ayaw na rin daw magbigay ng pahayag ng mga biktima ayon sa kanya. Muli namang nagpaalala ang otoridad, hindi raw dapat pinapasok sa mga establishmento ang baril. At pagdadala po ng baril, regardless kung ano kanyang katayon sa buhay, military, police, bawal po yan. Kahit po sila ay may permit to carry. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bagaman magpapatuloy ang napakainit na panahon, posibleng ulanin ang maraming lugar bukas. Dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Ang ITCZ ay binubuo ng makakapal na ulap kaya magpapaulan yan lalo na sa Mindanao. Habang yung Easterlies, bukod sa mainit na panahon ay posibleng magdulot ng thunderstorms. At base sa datos ng Metro Weather, pataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon bukas. May malalakas na ulan sa Cordillera at Central Luzon kaya doble ingat. Maaliwalas naman ang panahon sa halos buong Visayas. At uulanin din ang Mindanao, lalo na ang Barm, Soc-Sargen at Davao Region na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maging maalinsangan pa rin sa Metro Manila pero may tsansa ng localized thunderstorms kaya magdala po ng payong. Looking forward na si Pulang Araw star David Licauco sa kanyang nalalapit na procedure para sa sleep apnea. Nakaapekto na raw ito sa buhay at mental health ng aktor, kaya panahon na para gawin ang procedure. Umaasa naman ang other half ng barda na si Barbie Forteza na magiging maganda ang resulta ng surgery. Samantala, maayos ng kondisyon ni Asia's Limitless star Julian San Jose matapos ma-ospital. Ang kay Julian, nakaranas siya ng severe stomach pain at migraine. Dahil dito, hindi natuloy ang performance sana niya sa concert ni Regine Velasquez. Pero very grateful daw si Julian sa pagiging understanding ng Asia Songbird. Pagtatampisaw sa kuweba at healthy eating ba ang trip ninyong getaway? Meron po niyan sa Bohol. Makapigil hingang view ng sunset naman ang isa sa atraksyon sa La Union. Narito ang biyaheng saksi ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ihanda ng inyong mga pang-aura at tara na sa tinaguriang Batanes of the East, ang Dingalan Aurora. It's definitely a perfect summer getaway dahil sa breathtaking view ng Sierra Madre at Pacific Ocean. Para ma-achieve ang panoramic view, kailangang ready ang inyong mga tuhod sa mahaba-habang trekking.
Dinggalan po ay para po siyang 3-in-1. Mayroon po kasing bundok sa Dinggalan, mayroon pong dagat, pwede kayo mag-swimming, at mayroon din pong falls. Ayun na nga, magtampisaw sa kanilang crystal clear na tubig. Masisilayan din ang ganda ng Lamaw Cave. Paalala ng mga otoridad sa mga turista, naway pangalagaan ang lugar at huwag magtapon ng basura. Next na pag-aaurahan ang nakaka-falls sa ganda ng falls sa Adams sa Ilocos Norte. Swaka lalo ngayong tag-init kahit extra challenging ang lakaran para marating ito. Malamig at presko rin ang tubig na mula pa sa bundok. Pagkatapos sa Ilocos Norte, see you in LU naman. Malapainting sa ganda ang sunset sa Imoki Island sa Balawan, La Union. Pwede ring maglibot habang nakasakay sa bangka. Ituloy lang ang getaway at lumipad pa Dawis, Bohol. Sa halagang 50 pesos na entrance fee, makakapag-enjoy na sa hinagdanang cave. Kung di marunong lumangoy, huwag mag-alala dahil may mga life jacket na pwedeng magamit. Bukod sa crystal clear na tubig, dagdag atraksyon din sa lugar ang stalagmites at stalactites. Kung healthy food trip ba ang hanap, tara naman sa Tagbilaran City. Ang agritourism farm na yan, perfect para sa mga mahilig sa organic food. Ang mga pagkain nila sa restaurant straight from the farm. Pwede ka rin matuto ng organic farming. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi! Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.